Ayan, purihin ng Panginoon. Alam nyo, ah, this letter of Paul ay talagang, final marching order niya na kay Timothy. So, tingin ko dito halos naghalo-halo na yung kanyang kalungkutan nandoon kasi nasa kulungan siya eh. So, hindi, kumbaga, alam niya na yung kanyang deathbed. Kumbaga, nasa deathbed na siya. So, talagang dito si Paul ay still nag-spend pa rin siya ng time to remind Timothy, di ba? Kung paano ipangaral ang salita ng Panginoon. So, talagang kung ano yung power ng Panginoon, ng salita ng Panginoon. So, talagang dito niya na ibinudbud lahat ang kanyang mga salita, ang kanyang bilin kay Paul, kay Timothy. So, talagang consistent reminder po to ni Paul para kay Timothy. So, paulit-ulit niyang pinaalalahanan si Timothy dito kung ano yung katotohanan ng salita ng Panginoon. So, kasi anak niya na to si Timothy, anak sa spiritual. So, talagang hindi niya talagang dapat yung tunay na pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa verse 1 and 2, sabi niya, preach the word, sabi niya. So, sabi nga ni Paul, Timothy, sa harap ng Diyos na huhusga sa lahat ng tao, ipinag-utos ko sa iyo, pangaral mong salita, hindi ito basta suggestion sa atin. Kumbaga, ipangaral mo, sabi niya. So, seryosong utos. This is a serious matter, sabi niya. Kaya nga sabi niya, be ready. Ano ba yung be ready? Sabi niya, in season and out of season. Ibig sabihin, maging handa po tayo. Hindi lang, dapat tayo, kahit kailan, kahit saan, kahit sa hindi inaasahan, in season or out of season. Yun yung ibig sabihin dito. Kahit kailan, kahit saan, kahit sa hindi inaasahan. So, yun yung kahit gusto niyang ibigay kay Timothy na pangangaral. So, yun yung dapat nating kalalagyan bilang mananampalataya, bilang anak ng Panginoon. So, sabi nga sa Proverbs 25:11, ang salitang sinasabi sa tamang panahon ay parang gintong mansana sa pilak na lalagyan. So, ganun kahalaga yung salita ng Panginoon. So, kaya nga, preach the word. So, napakahalaga na tayo ay laging handa. Diba? Kaya nga, tayo, di ba, minsan, nakapakarinig tayo sa devotion, sa Bible study natin. Tapos minsan, merong sitwasyon agad. Di ba? Nagamit natin agad yung natutunan natin, na-apply natin. Kaya nga tayo, ang napakahalaga po na uma-attend po tayo sa mga gawain. So, yun po ang ibig sabihin ni Paul dito. Kaya nga dapat tayo bilang mananampalataya, alam natin paano mag-reprove, mag-rebuke, and mag-exhort. Pero sa anong paraan? Sa papaanong paraan? With patience and instruction. Kaya nga, si Ma'am Tia, nakikita ko yung heart niya sa discipleship, sa evangelism. So, praise God talaga. Ganyan na ganyan ang gusto niyang kay Timothy. So, yung pagtutuwid natin kasi ay dapat akma pa rin with patience talaga. Hindi natin, sabi nga niya, aminado si Paul na tayong mga guro, tayong mga leaders minsan ay gusto natin ituwid agad. Pero hindi yun yung tama. With gentleness kasi sabi niya, with patience. So, naiinip tayo, totoo naman kahit sa anak natin. Ako rin may anak. Di ba? Ganun na ganun po tayo. Pero sabi niya, with patience. Hindi ganun kadali. So, ang bilin niya dito, dapat, hindi sa lakas ng ating pangangaral lang gagaling. Yung galing natin, yung natin, ang pagbabago. Kundi, doon sa gawa or kilos ng banal na espiritu sa puso ng nakikinig.
Hindi talaga tayo mismo sa bibig natin. Yes, we are instrument, we are a vessel. Pero ang totoong kikilos po talaga, yung Espiritu. Di ba po? Kaya nga sabi ni Paul, turuan nyo na may pagtsatsaga. So, dapat hindi natin itigil mo yan. Huwag ganon. Siguro, dito ako nariribok talaga ako dito. Huwag mong gawin yan. Masakit pala. So, nakikita ko yung mga pastors na hindi siya masakit magsabi. So, ganun pala dapat talaga. So, pigil ka. Kumbaga, so pigil yung ating dapat ganito ang gawin mo. Hindi daw pala ganun. So, ipaliwanag natin na lang ano talaga yung mangyayari. Ganun pala talaga eh. So, ang tunay na pagbabago po talaga nanggagaling po doon sa pagtuturo ng banal na Espiritu sa atin. So, kasi nga, dito sa bilin ni Paul dito, doon sa 3 and 4, sabi nga, they will not endure sound doctrine. Sino yung mga yon? Binalaan ni Paul si Timothy, darating ang panahon na maraming tao ayaw nang makinig ng katotohanan. Kasi ganun po talaga. Parang ini-ignore na lang tayo. Talagang wala, binabaliwala po tayo. So, ang hirap, parang masakit. Ginawa mo ng lahat. Di ba? Ganun eh. So, parang nag-spend ako ng oras, So, hindi eh. Ang ano natin dito, yung tao kasi ngayon, gusto na nilang maaliw sila kaysa ituwid. Tayo. Hindi lang ako. Hindi lang sila. Pati ako. Pati tayo. Kasama po dun sa maitutuwid dapat. So, dapat, ang tao ngayon, gusto lang nila yung mensahe nagpapasaya lang. Kaya nga sabi kanina, yung prosperity gospel lang, hindi daw po. So, dapat daw po, yung totoong ebanghelyo ang patuloy natin maibabahagi. So, yung pag-ibig po ng Diyos sa atin, yun yung dapat nating ipangalandakan. Di ba po? So, dapat malaman ng tao na tayo ay tinubos sa kanyang dugo, tayo ay yung buhay natin hindi talaga totoong sa atin. Kasi pag hindi nila naintindihan yun, talaga wala. Never nilang maiintindihan ang buhay. Dapat tayong mamuhay para sa Diyos, hindi sa sarili nating kagustuhan, which is hindi talaga alam ng iba. Yun talaga ang mahirap na ipaunawa sa tao ngayon. So, paano natin gagawin ngayon yan? Kasi nga, hindi talaga popular sa tao yung ganitong mensahe na tinubos tayo ng kanyang dugo, kaya tayo buhay. Yung buhay natin hindi para sa atin. Hindi alam po talaga ng word. So, yun po. Hindi talaga popular. So, sabi nga, doon sa 5, be sober in all things. So, ang buhay ng Kristiyano po ay hindi po puro pagsasaway lang o sayawan. Di ba? Yung tawanan lang. So, tayo po, sabi nga ni Solomon, di ba, sa Ecclesiastes 3:4, di ba? May panahon po ng pagtawa at may panahon ng pagluha. So, tayo po talaga ay hindi po ligtas. Tulad ng nararanasan ng ating mga kababayan ngayon, hindi naman natin gusto ito. Pero this is the act of God eh. Di ba? Hindi talaga siya natin control. Pero si Lord po ang may control ngayon. Kaya tayo dapat bilang tagapahayag ng salita ng Panginoon, maging mahinahon po tayo at seryoso. Di ba po? So, sabi nga, suffer in hardship. Maraming gustong maglingkod ngayon, di ba? Di ba? Dahil akala nila madali. Di ba? Sa tingin lang nila, akala nila madali. Pero sabi nga ni Paul, hindi daw po, ang ministeryo po ay hindi daw po madali. Bakit daw? Kasi kapag naglilingkod daw po tayo, asahan po nating may tututol sa atin. Yes, naranasan ko po yan. Meron mismong lalaban sa iyo. Yes, dinas ko rin yan. Meron ding sasaktan ka. Danas ka niyan. Hindi man natin talaga pero yun talaga yung katotohanan. Pero sabi nga ni Paul, sabi ni Pedro sa atin, huwag kang matakot. Di ba? Ang Diyos ang lahat ng biyaya. Siya po lahat. So siya mismo ay nagpapasakdal, magpapatatag at magpapatibay sa iyo. Sabi yan sa 1 Peter 5:10. So ang paghihirap natin,
ay bahagi po ng paghubog sa atin ng Diyos. At pagkatapos ng lahat ng ito, ay talagang ang kaluwalhatian ng Panginoon ang siyang patuloy na maghihintay sa atin. So, do the work of an evangelist. Yun kasi si Paul kay Timothy. Hindi lang si Timothy, kundi tayong lahat ay tinawag na magbahagi ng ebanghelyo. Sabi nga ni Jesus, di ba? Go into all the world and preach the gospel of all creation and nations. Marcos 16:15 yan. Kaya nga kahit tayo ay mahiyain, kahit tayo mahiyain, kahit tayo tahimik, kahit hindi tayo sanay magsalita, lahat tayo ay may bahagi po sa gawain ng Diyos. Yun ang gusto ni Paul na ipaliwanag sa atin dito. Kaya nga, sabi ni Paul, sabi niya, ako'y ibinubuhos na parang handog. Tulad ni Haring David na noong inalay niya ang tubig na nakuha ng kanyang matatapang na mandirigma, hindi niya yun ininom. Kundi bagkus, inaalay ni David niya sa Panginoon dahil ito'y napakahalaga. Ganon din po si Paul na pinoportray po dito. Yun yung pinoportray niya kay Timothy na inalay niya yung kanyang buhay para kay Kristo. So, sa atin, sa mundo naman, hindi po sayang lang para makita natin na si Kristo, di ba? Para sa mundo po, parang sayang lang ang buhay niya nung namatay si Kristo. Hindi kasi nila alam na tinubos niya tayo. Yun yung mahirap po ngayon na ipaliwanag sa mga hindi mananampalataya. Hanggat hindi talaga binabago, hindi nababago, yan po yung mangyayari talaga. So ngayon, yung pinakamagandang alay, ang mamatay sa katapatan ng Panginoong Diyos. Di ba? Tayo, kaya natin yon. Sabi nga ni Paul noon, to die is gain. Ay, ano ba yung sabi niya? To live. Ano ba yung kasabihan na yon? Basta to die is gain. Basta kahit mamatay man ako maglingkod, pero yun ay gain ko para sa Panginoon. So yun po, medyo nakalimutan ko, pero ang ganda sa English nun. To live is to die. Na yun. So, ang ganda po talaga na yun. So, alam niya, yung corona kasi natin ay katwiran na naghihintay po sa langit sa atin. So, yun po yung pinaka-isam-asam po natin dapat, like Paul. So, sabi nga, sa 12, di ba, si Dimas, anong sinabi ni, Si Dimas po kasi, minahal niya ang sanlibutan. So, dito may example siya. So, nakakalungkot po na si Dimas ay kasamahan niya po dati sa ministeryo, pero kalaunan, pinili niya ang mundo. Yun yung si Dimas. So, kasama niya sa pagmiministeryo, naligwak, kumbaga parang ganon. So, talagang hindi, si Paul na to ha. So, ngayon, sa atin, maraming pastor, sabi nga, or leader ang makaka-relate. Masakit makita ang mga dating masigasig na mananampalataya na unti-unting lumalamig at lumalayo sa Diyos. Yun po yung nakakalungkot ngayon. So, patuloy, we need to continue to pray with them, lalo sa mga pastor natin, mga leaders natin, na nasaan man sila, naging kasama na natin sila alam na nila. So, hindi po tayo, konting sundot na lang yan kung tutusin, or konting follow-up na lang sa ating mga kapatiran. Kung maalala pa natin sila, yung mga nakasama natin, gawin natin yan. Kasi, hindi po talaga siya madali. Nasabi nga ni Ma'am Dia kanina na kusa na siyang bumalik May time na may pagbabalik para sa Panginoon. So, masakit po makita na ang ibang kapatid natin minsan ay mas ginusto or pinili pa nila ang mundo. So, wag naman po sana tayong manghinawa na ipanalangin sila. Kaya nga sabi nga sa 13, when you came, sabi nga ni Paul sabi ni Paul kay Timothy, dalhin mo ang mga klat ko at ang mga balabal kasi malamig na. So, dito, pinaportray po kung gaano po ka-intimate ng relationship nila ni Timothy. So, dito po, meron ding isang karakter dito na si Alexander. So, binalaan ni Paul
si Timothy laban kay Alexander, isang taong patuloy na sumisira sa gawain ng Diyos. So, minsan, kailangan din natin pangalanan yung mga naninira, di ba? Sa ating iglesia, di ba? Sabihin natin, kung takot, kung hindi man tayo, lapitan natin yung mga leaders. So, hindi man natin sa paraang pagre-rebuke, pero ito yung pagpoprotekta doon sa gawain ng Panginoon. So, yun yung gusto niyang kailangan din natin pangalanan o kilalanin ng mga taong nagdudulot ng panganib sa simbahan. Hindi para siraan, kundi para protektahan ang kawan o gawain ng Panginoon. So, sa 16 to 18 naman, ito naman, the Lord stood with me, sabi ni Paul. Iniwan ako ng lahat, pero ang Panginoon ay sumama sa akin. Kahit walang ibang tumulong, hindi siya iniwan ng Diyos. So, napakagandang pagpapakita po ni Paul sa atin na, yun po, si Paul, ganun siya ka-confident na kasama niya ang Panginoon. Kahit na iniwan na siya ng lahat. Tayo, minsan, naranasan natin yan. Di ba? Kala, iniwan na ako ng lahat, parang wala nang magmamahal sa akin. Pero kay Ma'am Ja, meron nagmamahal. So, purihin ng Panginoon at tayo ay ang Panginoon ang maghahatid talaga sa atin sa kaluwalhatian. Siya naman talaga lahat. Ultimo, kilos natin, bawat bumubuka ng ating mga bibig, bawat letra, bawat tunog ng ating mga boses, ay ang Diyos. Ang Diyos po talaga ang mayroong control niyan lahat. Alam niya. Alam ni Lord. So, sa 19 to 22, ito naman na yung final greetings naman na lang ni Paul po. So, binati nga ni Paul yung mga kasamahan niya na talagang talagang hindi bumitaw sa gawain ng Panginoon. Ayan na yung sabi nga ni Ma'am Ja kanina, si Priscilla at Aquila, ng mga kapatiran, saka si Onesiphorus. So, nabanggit niya si Erastus, si Trophimus, si Obulus, si Pudens, si Linus, at Claudia. So, napakadami niyang mga kasama pala sa ministeryo. Kala natin siya lang, di ba? Hindi. Di ba? So, ito parang ang ginawa ni Paul dito sa mga binati niya na ito, na binanggit niya, ito ay final roll call niya sa mga disipulo niya. Di ba? Ang pakaganda. So, ito yung mga taong naglingkod kasama niya. So, pasalamatan natin yung mga buhay na yan. Bagkus, hindi man natin nababasa o naririnig palagi, pero ito ay kanyang kasama po sa ministeryo. So, makikita natin ang katiwasayan po ni Paul na lahat ng mga ginamit at kasama niya sa pagpapahayag at pagpalawak ng salita ng Panginoon ay talagang still dapat ganito rin po tayo. Handa na tayong humarap kay Kristo at marireceive natin yung gantimpala. So, this is the final natin din. Like Paul ay ganito rin po sana tayo porsigido talaga sa Panginoon, sa gawain niya. So, sa ating panghuli po, sabi nga ni Paul, ang buhay po ni Paul ay paalala talaga sa atin na hindi po madali. Ang salita ng Diyos pa rin talaga ang sentro ng ating ministeryo. So, we need to protect the Word of God. So, kailangan din natin dito yung pagtitiis. Ito yung mga natin final summary ko na to. At katapatan ay bahagi ng ating pagkatawag sa ating Panginoon. At ang gantimpala ng tapat na paglilingkod ay walang iba kundi si Kristo mismo. Kasi sa atin na si Kristo sa atin hanggang sa wakas. So, purihin ng Panginoon at napakaganda ng reminder po ni Paul kay Timothy na tayo rin po ay ganito rin po ang sinasabi para sa atin. So, like Timothy, we are also a Timothy kung tutusin dito po sa mundo. So, yun po. Sa Diyos lahat ang papuri. So, pag-pray natin yung ating mga lakad, especially yung ating Jesus Reigns at ang ating